Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, ituloy na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related ng mga questions dito sa Book 1. So chapter 14 na po tayo. So simulan po natin sa reading part. So yung instruction po dyan is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So again, 다음 meaning next, 내용 meaning po niyan is content, yung 과 meaning with, 관계 있는. 관계 있는, ibig sabihin yung related. May kaugnayan. 그림, ibig sabihin po niyan is drawing or picture with object particle. And then 고르십시오, ibig sabihin po niyan is please select or please choose. So ibig sabihin lang po yan in Tagalog is please select or piliin yung drawing na may kinalaman sa kasunod na content. So basahin natin tong number 1. Sabi, Neryo Wayo. So alin kaya sa mga choices yung may kinalaman dyan? Neryo Wayo. So Neryo Wayo is to come down. To come down. So the correct answer is number 2. To come down. So bakit kaya mali yung number 1? So yung number 1 is Duro Wayo. To come in, Durowayo. Number 3 is Ulla Wayo. Ullauda, so Ullawayo. To come up. Ito namang number 4 is Duro Gayo. To go in. To go in. So yun po yung mga respective verbs dyan sa mga pictures na yan. So paki-take note po yan kung hindi pa po alam yan. Dito naman tayo sa number 2. Yung sabi, 왼쪽으로 가요. 왼쪽으로 가요. So 왼쪽으로 가요, ibig sabihin yan is go to the left. Go left, so in short. So alin kaya dyan yung may go left na drawing or picture? So of course, correct answer is number 4. Punta ka sa kaliwa, go left is number 4. Number 1 kasi, that's urun juguro gayo. Urun juguro gayo. Ito namang number 2 is dwiro gayo. Number 3 naman is apuro gayo. So number 1, go right. Number 2, go back. Go backwards. Number 3 naman is go forward. No? Go forward. So yun po ang mga ibig sabihin nila. Again, correct answer is number 4, 왼쪽으로 가요. Dito naman tayo. Yung instruction is 다음 내용과 관계 있는 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan is please select the one that has relation with the following content. So piliin lang natin sa choices kung ano yung may kinalaman sa word na are. Are. So ano ba yung are na iyan? So, are, meaning po niyan is below or sa baba, sa Tagalog. Baba. Sa ilalim or sa baba. So alin kaya dito sa choices yung may kinalaman sa word na iyan? Number 1, whichy. Whichy. So whichy is location. Lugar. Kukjok naman is nationality. Chimi is hobby. Hajuk is family. Pamilya. So of course, sa ilalim, sa baba, below, beneath, under. Sa English, number 1 ang may kinalaman dyan. So sinasabi niya kung nasaan yung isang bagay. So whichy, location. So number 1 is the correct answer. So yung number 4, yung instruction is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan is piliin yung sentence na tama, yung parte na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. Pipiliin lang natin dito yung tama, yung naka-underline. Simulan natin sa number 1. Sabi sa number 1,
여기에 이름이 쓰세요. 여기에 이름이 쓰세요. 여기 meaning po niyan is here, dito. Merong which is a location preposition. Yung i름 meaning po niyan is name. And yung naka-underline is yung E. Particle na E. And then suseyo meaning please write. Pakisulat. So tama ba yung particle na ginamit? Subject particle ba ang gagamitin dyan? Of course, mali po. So dapat ang ginamit dito is 을, which is an object marking particle. So 여기에 이름을 쓰세요. Para yung meaning ng sentence is, please write your name here. Pakisulat yung pangalan mo dito. So yun dapat. Dapat is object marking particle yung nakadikit, hindi subject marking particle. So since mali yung naka-underline, so X po yung number 1. So burahin po muna natin. So X yan. Number 2, check natin kung tama ba ito. Sabi, 2층으로 올라가세요. 2층으로 올라가세요. So E is 2, yung number 2. And then yung 층 is floor. So 2층, ibig sabihin second floor. Merong uro. So si uro po yung isa sa mga gamit niya, pwedeng to or towards. Sa Tagalog, patungo. No? Patungo. Ulagaseyo, ibig sabihin po niyan is go up na mayroong polite command. May magalang na utos. Sabi, please go up to the second floor. Please go up to the second floor. So, tama po yung ginamit na particle po dyan, yung uro. Kaya, ito po yung sagot na hinahanap po natin. Si number 2. Tama, yung naka-underline. Kaya, that is the correct answer. Number 3, check natin kung bakit siya mali. Sabi dyan, 여기에서 손에 씻으세요. So yogi, again yogi meaning here, dito. Merong eso which is a location particle. Merong sun. So sun is hands, kamay. And yung naka-underline natin is yung which is a particle ulit. Location particle. 씻으세요, ibig sabihin po niyan is please wash. So tama ba yung naka-underline? Of course, mali po. Since soon is yung object ng sentence, dapat is object marking particle yung gagamitin dyan. So dapat yung nakalagay dyan to make it correct. Para yung meaning ng sentence should be, please wash your hand here, dito. Hiugasan yung kamay mo dito. So mali yung naka-underline, kaya X po yung number 3. Number 4, tingnan natin. Sabi, 사무실 안에서 들어오세요. So 사무실, meaning po niyan is office. An, meaning po niyan is inside. Merong eso, so location particle. 들어오세요, meaning please come in. So yung naka-underline is yung eso. Tama ba yung ginamit? So mali po yung paggamit kay eso. So tinutukoy kasi natin dito is kung saan pupunta yung action. No? So saan patungo. So dapat ginamitan niya ng uro. No? Uro. Kasi si eso ginagamit lang po yan kapag merong action na nangyayari past, present, or future tense man yung verb doon sa mismong location. So basta may action sa location, doon mo lang gagamitin si eso. So dito wala naman tayong action na binabanggit na nangyayari sa location. Nasabi lang na papunta yung subject doon sa location. So mas maganda, uro. Kasi tinutukoy natin dito is yung patutunguhan, no, ng action. So dapat 사무실 안으로 들어오세요.
Samushil anuro duro useyo. So ibig sabihin, please come inside the office. Pumasok ka sa loob ng opisina. So ganun dapat. Dapat uro. So again, mali po yung naka-underline na particle, kaya po mali yung number 4. So again, the correct answer is number 3. So pakitandaan po yung gamit ng mga yan kasi baka lumabas sa exam po ninyo. And dito naman po tayo sa number 5. So number 5, yung instruction is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So ibig lang sabihin is basahin yung kasunod na article or passage at piliin yung kahalintulad sa content. So babasahin lang daw to and pipiliin sa choices kung ano ba yung katulad dito sa babasahin natin. So translate po natin lahat to para madagdagan yung vocabulary po ninyo. Sabi dyan, 한국에서는 도로명 주소를 사용합니다. So translate natin. So, unang sentence, sabi, 한국에서. So 한국에서 meaning sa South Korea or in South Korea, merong topic particle. 도로명 주소. So 도로명 주소, ibig sabihin po niyan is road name address. So road name address and meron lang object marking particle. 사용합니다. So 사용합니다 meaning to use, gumagamit. Na naka-formal present tense lang. So, ibig sabihin, gumagamit daw ng road name address sa South Korea. Next, sabi, 도로에 이름을 기준으로 주소를 표기하기 때문에 쉽게 위치를 파악할 수 있습니다. Translate natin. So duro. So duro, ibig sabihin po niyan is road. Yung kalsada, merong 의. So 의 is a particle, ina-attach sa mga noun to show possession. Parang adding apostrophe S sa English. Next, 이름 is name, pangalan. Meron lang object marking particle. 기준으로. So 기준으로, ibig sabihin po niyan is base. Nakabase, no? 주소를, 주소, ibig sabihin po niyan is address. Meron lang object marking particle. 표기하다. 표기하다 yung ating verb po dito. So ibig sabihin po niyan, pwedeng nakasulat, write, or mark, kamarka. And meron po tayong conjunction dito na ki temone. So yung ki temone, ibig sabihin po niyan is because, dahil. Dahil, so translate muna natin itong unang clause, sabi, so dahil daw nakasulat yung address based doon sa pangalan ng road. So dahil daw nakasulat yung address based o base sa pangalan ng road, 쉽게. So 쉽게, ibig sabihin po niyan is easily, madali. 위치, ibig sabihin naman po niyan is location. Meron lang object marking particle. And then, paakhada. Paakhada, ibig sabihin po nito is to identify. Pwede rin pong to figure out. So parang makita or mahanap. Else isumnida is a grammar. Ibig sabihin lang po niyan is can. Sa Tagalog, pwedeng kaya o pwede yung pwede. Yung word na pwede. So sabi dyan, itin natin from the start, sabi, dahil daw nakamarka o nakasulat yung address based sa pangalan ng road o ng daan, madali lang daw ma-identify. So you can easily identify the location. So yun po ang ibig sabihin sa pangalawang clause. So pakitake note po yung mga vocabulary po na iyan. Sigurahin po muna natin. Again, yung sabi, dahil nakamarka yung address based sa pangalan ng daan, madali lang daw ma-identify yung location.
madali lang ma-identify or mahanap yung location. So yun yung sabi sa second sentence. So dito tayo sa pangatlong sentence. Sabi, 한국의 2명 주소는 영어 주소 표기 방식과 달리 도시명, 구, 도로명, 건물 번호와 같이 큰 단위에서 작은 단위의 순서로 표기합니다. So translate po natin ito, yung last sentence. So 한국에, ibig sabihin South Korea ulit, South Korea. Merong 의, possessive particle, parang ating apostrophe S sa English. 도로명 주소. So, 도로명 주소, ibig sabihin road name address. So road name address. Meron lang topic particle, 영어 주소. So 영어 주소, ibig sabihin po niyan is English address. So yung address sa English, no? 표기 방식. 표기 방식, ibig sabihin lang po niyan is yung paraan ng pagsulat, no? Writing format. So yun yung ibig niya sabihin. Writing format. Yung wa, ibig sabihin lang po niyan dito is with. With. 달리. So yung 달리, ibig sabihin lang po niyan is unlike. No? So ibig sabihin hindi katulad. Hindi katulad. No? So translate natin itong unang clause. So yung road name address daw ng South Korea ay hindi katulad sa way ng pagsulat ng English address. So yun po yung sabi sa unang clause. So tuloy natin. 도시명. 도시명, ibig sabihin po yung name ng city, city name. City name, pangalan ng city. Yung ku naman, ibig sabihin po niyan is district name. So yung distrito. 도로명, ibig sabihin yung pangalan ng road, so road name. Parang street name din yan. No? 건물 번호. So 건물 번호, ibig sabihin yung number ng building. Building number. Wa, 같이, so parang such as lang po yan. Such as. 큰, 단위. So 큰 is big. Big. Hani, ibig sabihin po niyan is unit. Merong eso. So yung eso po dito, from, yung meaning po niyan. Simula. From. 작은 단위, ibig sabihin naman po niyan is low or mababang unit. Merong apostrophe S. 순서로 표기합니다. So, 순서, ibig sabihin lang po niyan is in order. Magkakasunod-sunod. In order. 표기합니다 again, to write. To write, to mark. Translate natin tong second clause. Sabi po dyan, nakasulat daw, in order, simula sa malalaking unit hanggang sa maliit na unit. Such as, city name muna, followed by district name, and then followed by road name or street name, and then yung number ng building. So yun yung ibig niyang sabihin. So sa South Korea po kasi ganyan magsulat ng address. Nauuna po yung pangalan ng city. Kung meron pong province, nauuna yung pangalan ng province. So province muna, and then city, katapos yung district name, and then saka pa lang ilalagay yung street name. And then palaging nasa huli yung number ng building or ng lote. Yung number mismo ng bahay kung saan ka nakatira. So ganyan po yung forma ng pagsulat ng address sa South Korea. So iba daw po sa way ng pagsulat sa English address. Kasi sa atin, sa English baliktad, di ba? Sabihin mo muna dito, 1, 2, 3, 8. Yan yung number ng lote, di ba? Tapos, ilalagay mo yung street. Sirma Street, barangay, so Santo Niño,
And then, saka mo ilalagay yung city sa dulo. Diba? So, baliktad. So, yun yung ibig sabihin ng last sentence. Baliktad sa way ng pagsulat sa English, yung pagsulat ng address in Korean. So, pakitandaan po yan. So, malaking tulong din po ito once na kayo ay nasa South Korea na. So, dito na tayo sa choices. Tingnan natin kung alin ba dito yung kahalintulad dun sa nabasa natin. So, isa-isahin natin to. Number 1. 한국의 도로명 주소를 쓰는 순서는 영어와 같습니다. So, 한국의 도로명 주소. So, sabi, yung road name address daw ng South Korea, ng object particle, 쓰는 순서. So, 쓰는, ibig sabihin yung pagsulat. Writing. 순서, ibig sabihin po is order. Pagkakasunod-sunod. 영어와, so yung 영어 is English. So yung wa, ibig sabihin is with. Yung 같습니다, ibig sabihin same. Parehas. So, Tagalogin natin. Sabi, yung road name, address daw ng South Korea is same with English, yung order ng pagkakasulat. Tama ba yan? 같습니다 ba? Yung 순서, yung order ng pagsulat ng address sa South Korea. So, hanapin nyo itong 순서. Saan ba nakalagay yan? Andito. So, 영어, andito yan. So, andyan lang din po. Diyan mo lang din makikita sa sentence na yan kung tama ba itong number 1 o hindi. So, again, sabi sa number 1, same daw, katulad daw. Like, same, parehas. Which is mali. Kasi, again, sinabi natin kanina, unlike sa way ng pagsulat ng address sa English, yung road name address ng South Korea. So, hindi daw magkaparehas. So, X po itong number 1. Kasi sabi niya, 같습니다 daw. Kalagay naman dito, 달리. So, magkaiba. So, X yung number 1. Number 2, 한국의 도로명 주소를 보고 길을 찾는 것은 쉽지 않습니다. So again, yung road name address daw, Buddha is to look. Merong and then, so 길을 찾는 것은, ibig sabihin, yung paghahanap ng street. No? So yung paghahanap ng street. 쉽지 않습니다. So yung adjective natin dyan is 쉽다, meaning to be easy. No? Easy, madali. Meron lang 지 않습니다, meaning do not or not. So ulitin po natin. So hindi daw madali yung paghahanap ng street kapag tinignan yung road name address ng South Korea. So tama ba yan? Mali po iyan. No? Kasi sa second sentence, ang sabi, dahil nakamarka yung address based sa pangalan ng road, yung paghahanap or pag-identify daw ng location is 쉽게. Ibig sabihin, easily, madali. No? So sabi dito, 쉽지 않습니다. So hindi daw madali. So mali po itong number 2. Sabi sa paragraph, easily, 쉽게. Dito naman, 쉽지 않습니다. So, X po yung number 2. So, dito naman tayo sa number 3. Tingnan natin kung tama ba ito. Sabi, 한국의 도로명 주소에서는 도시의 이름을 표기하지 않습니다. 한국의 도로명 주소. So again, road name address ng South Korea, merong ESO. So sa location part, 이름. So 도시 meaning po niyan is city. Merong apostrophe S, yung 의. 이름, ibig sabihin is name, pangalan. And then, 표기하다, again, 표기하다, ibig sabihin po niyan is to write, to mark. Meron ulit 지 않습니다. So 지 않습니다, again, not or do not. Hindi sa Tagalog. So Tagalogin natin. So hindi daw nakasulat
yung pangalan ng city sa road name address ng South Korea. Tama ba yun? Hindi ba nakasulat? Mali po yan. Kasi dito po malinaw sa last sentence sabi, pasulat daw in order simula sa malaking unit hanggang papaliit katulad ng city name, district name, road name, and building number or lot number. So again, nakasulat yung city name. No? Kaya mali po itong number 3. So X din po yan. So again, mali ang 1, 2, tsaka 3. So tingnan natin itong number 4. Paano ito naging tama? So ang sabi po dyan, 한국의 도로명 주소에는 건물의 번호가 가장 나중에 나옵니다. So yung road name, address daw ng South Korea, 건물 번호. So 건물 번호, ibig sabihin yung number ng building. Merong subject particle. 가장, ibig sabihin most or pinaka. 나중. 나중, ibig sabihin po kasi niyan is last or later. Meron lang time marking particle or location marking particle. 나옵니다. So 나옵니다, ibig sabihin po niyan is come out or comes. So yung building number daw ay nasa pinaka-last ng road name address ng South Korea. Tama ba yan? Nasa pinaka-last? Yes, tama po. Kasi again, sabi sa last sentence, dun sa binasa natin, mauuna muna yung city name, followed by district name, and then road name, saka pa lang ilalagay yung 건물 번호. 건물 번호. Meaning yung number ng building or lot number. Kaya po naging tama yung number 4. So pinaka-last siya, pinaka-last ilalagay. It comes to the very last of the road name address of South Korea. So again, tamang sagot po is number 4.